Samantala, naniniwala naman ang constitutional law expert na si Attorney Domingo Cayosa na magpapahirap sa defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang maraming dokumento o record noong panahong nagsisilbi bilang Pangulo ng Pilipinas si Duterte. Kabilang na dito ang mga pahayag na binitiwan ng dating Pangulo kung saan may konkretong record ang media. Marami sa mga ito ay ang direktiba na pag-amin o direktang pag-amin niya na iniutos ang ilang mga operasyon. Kasama rin dito ang ilang record ukol sa mga biktima ng extrajudicial killings na pawang mga anti-illegal drugs operation kung saan tinutukoy sa police records ang mga subject person na nanlaban. Malaking hamon dito ay ang record ukol sa kung gaano karami sa mga kaso ang naimbestigahan at kung gaano karaming pulis ang nakonvict. Maliban dito, ilan sa mga witness o testigo ay nagsilbi rin umanong miyembro o bahagi ng Davao Death Squad o DDS na tinatawag ang siya pong itinuturong nasa likod ng ilang mga patayan kaugnay sa illegal drugs campaign. Ayon kay Attorney Cayosa, hindi matatakasan ng defense team ng dating Pangulo ang mga naturang record na tiyak na ipipresenta ng prosecution team. Pebrero 10 nga ng taong 2025 nang nag-apply ang Office of the Prosecutor ng warrant of arrest sa International Criminal Court laban kay dating Pangulong Duterte dahil sa crimes against humanity tulad ng murder, torture at rape. Noong Marso 7 naman, noong naglabas ang International Criminal Court ng secret warrant laban sa dating Pangulo, ngunit tuluyan ding na-reclassify bilang public pagsapit po yan ng Marso 8 at isinilbi po ito noong Marso 11 at tuluyang naisuko na nga ang dating Pangulo sa International Criminal Court kinabukasan po yan Marso 12.